Tago niyo ako sa pangalang Faith. Avid listener ako ng programa ninyo. At maniwala kayo sa akin kung sasabihin ko na halos lahat ng kwento na ine-air niyo ay napakinggan ko na. Kaya heto, nagbabaka sakali akong mapasama ang kwento ko sa napakaganda ninyong programa. Isa nga pala akong femme lesbian. Ibig sabihin, itsura at kilos babae ako pero nagkakagusto ako sa kapwa ko babae. Isang sekreto lang yun na hindi pa ako handang malaman ng lahat. Pero sa pagkakataong yun, meron akong partner na isang tomboy. Pangalanan na lang natin siya as Jovi. Mabait at mapagmahal. Lahat ang hinahanap ko sa isang taong mamahalin ko ay nasa kanya na. Maliban na lang sa pagiging tanggap ng mga taong nasa paligid ko. Faith, gagala kami mamaya ni na Michelle. Meron kasing bagong bukas na restaurant dyan sa may tapat. Susubukan namin. Gusto mong sumama? Mamaya? Hindi kasi ako pwede mamaya eh. Ha? Bakit? Marami akong gagawin sa bahay. Gabundok na kasi yung mga labahan ko eh, kaya kailangan ko na maglaba. Ano ka ba? Day off naman natin bukas. Bukas mo na rin gawin yun. Syempre gusto ko makapagpahinga ngayong weekend, kaya maglalaban na ako mamaya pag uwi. Ito naman! Minsan na nga lang tayong kumain magkakabarkada. Tsaka may washing machine ka naman, di ba? Madali na lang yun. May mga kailangan akong kusutin. Lalo na yung mga puting damit ko. Nakababad na nga sila ngayon eh. Di gamitan mo ng Pride detergent. Di lang puti, kisla puti. Basta, hindi ako pwede. Bawi na lang ako next time. Aminin mo na lang ang totoong dahilan kung bakit ayaw mo sumama sa amin mamaya. Ano? Ha? Ano pinagsasabi mo dyan? Totoo, di ba? Totoo na may relasyon kayo ni Jovi. At saan mo naman napulot yan? Girl! Kalat na dito sa office na pumatol ka sa isang tomboy. Ay, kung totoo na kami na nga, ano namang masama dun? Ew! Kadiri ka ha? Makakadiri? Anong nakakadiri? Ano ka ba naman, girl? Ganyan ka na ba talaga ka-hopeless pagdating sa love life? At pumapatol ka na lang talaga sa kapwa mo babae, ha? Medyo, iyo talaga. Ay, makariak. Ang judger mo naman, kung makaiyo ka parang miketong yung tao. Mabait naman si Jovi ah. Pero tomboy siya. Nakakadiri yun, no? Hindi ko talaga mag-hits. Maganda ka naman. Marami nagkakagusto, tsaka marami naninigaw. Bakit napunta ka na lang sa isang tomboy? Nahihirapan ka bang pumili ng mga lalaki, ha? Sabihin mo. Alam mo, hindi ko na nagugustuhan yung mga sinabi mo ah. Ano ba akala mo sa mga katulad niya? May nakakahawang sakit para pandirihan at layuan mo? Aba, mga tao rin naman sila. May pakiramdam tulad nating mga normal. Exactly. Normal tayo. Sila, hindi. Tsaka, hindi mo ba alam na labag yan sa... Sa ano? Sa Biblia. Sa kalooban ng Diyos. Ang mga ginagawa mo. Hindi rin ba yan labag sa utos ng Diyos, ha? Na maging mapanghusga sa kapwa? Faith, huwag mo naman masamain ang mga sinasabi ko sa'yo. Papakotoo lang naman ako. Tsaka syempre, nag-aalala na rin ako sa'yo. Hindi ka magkakaroon ng normal na buhay hanggat nakikipagrelasyon ka sa isang katulad mo na babae. Si Jovi, isipin mo na, ano future mo sa kanya? Hindi puro puso yung pinapairal mo, ha? Mas mabuti pa kung layuan mo na siya. Hindi maganda sa image mo ang dumikit-dikit sa kanya. My God! Ang ganda-ganda mo! Mauwi ka lang sa isang boy! Kilala ko yung sarili ko. Kaya mas alam ko kung ano yung makakabuti sa akin. Walang ibang didikta sa akin sa kung saan ako magiging masaya. Alam mo kung wala ka magawa sa buhay mo, pues, huwag mong pakialaman yung personal na buhay ko. Akin na lang yun. In short, huwag kang pakialamera. Mahal na mahal ko si Jovi, na kaya kong ibigay ang lahat sa kanya. Ipaglaban sa buong mundo. Pero hindi ko malaman kung bakit panay ang sabi ko noon pero hindi ko naman malagyan ng gawa. Dahil hanggang sa mga oras na yon,
parang nahihiya pa rin akong ipaalam ang relasyon naming dalawa. Uy, di mo pa rin ba talaga ako papansinin? Ito naman nagsuri na nga yung tao eh. Labas naman sa ilong yung pagsusori mo sa akin eh. Kaya wag na lang. Grabe naman to. Sinasabi ko lang naman sa'yo kung ano yung nasa isip ko. Tsaka, ginigising lang kita sa reality na wala kang magiging future kay Jovi. At paano mo naman nasabi yan? Una sa lahat, parehas kayong babae. Pangalawa, magkakaanak ka ba sa kanya? Hindi naman, di ba? Kung parati kang magagalit sa mga sasabihin ko o miski sabihin ng ibang tao, walang mangyayari sa'yo. Ang akin lang naman, advice. Pero, tulad nga ng sinabi mo, ikaw pa rin naman magdedesisyon sa bandang huli. Salamat kahit hindi ko pa rin gusto ang tono ng boses mo. Uy! Papunta dito si Bernard Ang gwapo talaga! Ano ba? Tumahimik ka nga dyan. Halatang kinikilig ka. Baliw. Kinikilig ako para sa inyong dalawa. Hi, Faith. Oh, Bernard, anong kailangan mo? May papareceive lang sana ako sa'yo. Hintayin ko na lang ba o babalikan ko mamaya? Hindi, sige. Hintayin mo na lang. I-receive ko lang naman eh. Akin na. Faith, may gagawin ka ba mamaya? Mamaya? Parang wala naman. Bakit? Ayayin lang sana kitang mag-lunch sa labas. Kung okay lang sa'yo. Sorry. Meron na kasi yung kasamang mag-lunch eh. Next time na lang, ha? Oh, ito. Okay na yung document. Sige, salamat. Nakakaloka ka naman, girl. Reject agad. Hindi mo malang pinag-isipan. Wala akong dapat pag-isipan dahil talaga namang sabay kami mag-lunch ni Jovi. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Talaga bang na-inlove ka na sa kanya? Ay, ilang beses ko bang dapat sabihin sa'yo na meron na akong karelasyon? Hindi na ako available. At isa pa, mahal ko si Jovi. Sayang kasi si Bernard eh. Nabalitaan ko pa nga. Noon pa lang may gusto na yan sa'yo. So? Anong so? Di mo ba nakikita ang mga nakikita namin? Guwapo. Matalino. Masipag sa trabaho. Mayaman. Tsaka mabait. Ako girl, lahat ng mga qualities ng isang perfect na boyfriend, nasa kanya na. At saka higit sa lahat, mabibigyan ka pa ng anak. Talaga? Sigurado ka ba na hindi palyado yung binibida mo? Faith! Oh, bakit? Tama naman yung tanong ko, di ba? Kung anak lang din naman ang pinag-uusapan dito, how sure are you na hindi palyado si Bernard? O kung sino mang lalaking ilalako mo sa akin? Ewan ko sa'yo. Bakit? May mali ba sa sinabi ko? Gets kita, okay? Ang sinasabi ko lang dito, baka pwedeng i-expand mo naman ang option mo. Ang dami-dami pang iba dyan, Masigit pa dyan kay Jovi mo. Pero kung gusto mo talagang makulong sa mundo niya, edi ikaw bahala. Ikaw din naman ang mahirapan sa bandang huli. Hindi ko naman maitatanggi na tama si Carla. Reality hurts. Marami pa rin ang mga taong hindi kami magagawang tanggapin. Marami pa rin nanghuhusga at iisipin na isang malaking kasalanan ang relasyon naming dalawa ni Jovi. Wait, liga nga rito. Mag-usap nga tayong dalawa. Ano yun, kuya? Ano yung nakuwento sa akin ni Eric na ikaw daw yung parating laman ng chismis sa department nyo, ha? Ha? Anong chismis? May karelasyon ka raw na tomboy? Oo. Nag-iisip ka ba, ha? Bakit ka nagagalit? Mali ba yung ginawa ko? Nakakahiya yung ginagawa mo, Faith. Di ka man lang ba nag-iisip, ha? Alam mo, doon nagtatrabaho si Tita Amelia. Hindi mo man naisip na baka ipagkalat niya yun sa buong angka natin, ha? Na may karelasyon kang tomboy? Anong nakakahiya doon? Yan! Wala akong ginagawang masama, kuya. At wala akong pakailam sa sasabihin ng iba. Mahal ko si Jovi. Kaya ko ipagsigawan niya sa mundo. Nagawa mo akong saktan dahil sa
nakipagrelasyon ako sa kapwa ko babae. Dahil nakakahiya ka, ha? Hindi mo man lang pinag-isipan ng mabuti bago ka pumasok sa ganyang sitwasyon. Mahal ko si Jovi, kuya! Kahit ilang beses mo pa ako sampalin, hindi magbabago yun. Pwes, umalis ka sa bahay ngayon. Tumira ka ron sa tomboy na pinaglalaban mo, ha? Tingnan ko lang kung hanggang saan ka dadalhin ng pagmamahal mong yan. Kapag mismong mundo na ang nagsabi sa'yo na maling ang maging kayo. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi naman ako magiging pabigat dito sa inyo eh. Wala lang kasi talaga akong mapuntahan. Ano ka ba naman? Wala lang yun sa akin. Masaya ako dahil ako ang una mong pinuntahan. Alam mo naman na palagi kang welcome dito sa bahay. Baka lang kasi nakakahiya sa mga kapatid mo na nandito ako eh. Magbabayad ako ng renta. Kahit magkano. Kahit sa pagkain at bills, ayos lang. Hindi na kailangan. Parte ka na rin ngayon ng pamilya namin kaya huwag kang mahiya. Turing mo na rin silang kapatid ha. Dahil ang gusto ko, magkasundo kayong dalawa. Okay? Buti ka pa, nagawa kang tanggapin ng pamilya mo. Hindi ka tulad sa akin. Nang malaman ni kuya na ganito ako, parang ako na yung pinakamasamang tao sa buong mundo. Sa mga sinabi nila sa akin. Ano ba yan? Naiiyak na naman ako. Sige lang. Iiyak mo lang yan. Huwag mong pipigilan para kumaan naman yung pakaramdam mo. Bakit ganun? Hindi ba dapat siya yung unang tatanggap sa akin? Sila yung unang magsasabi na magiging okay din yung lahat. Pero hindi eh. Kabaliktaran yung nangyari. Ang sakit kasi. Sobrang sakit na itinakwil nila ako. Para saan? Dahil sa ganito ako? Lesbian? Tomboy? Tao rin naman ako ah. Alam mo, ganito na lang ha. Diba, ikaw rin naman ang nagsabi na hindi naman lahat ng tao dito sa mundo matatanggap tayo ng buong buo, diba? Pero syempre iba kasi yung pamilya. Nakakasama lang ng loob eh. Mas importante pa ba yung sasabihin ng iba kesa sa akin? Dito kami nagsimulang magsama ni Jovi. Kahit na okay naman kami sa bahay nila, sinabihan ko pa rin siya na mas maganda kung bubukod kami. Totoong magiging masaya naman ako eh. At mas magiging buo talaga yung aming pagsasama. Pero parang biglang mas lalo pa yata ako naguluhan. Parang may kulang. Bakit ganun? Bakit parang pakiramdam ko hindi ako ganun kasaya? Parang pakiramdam ko hindi tama yung mga nagiging desisyon ko at isa itong malaking pagkakamali sa buhay ko. Pinilit ko ang sarili ko na alisin ang lahat ng mga agam-agam sa isip ko. Naisip ko na kaya siguro ganun ako dahil yun ang unang beses akong nakipagrelasyon sa kapwa ko babae. Kaya lang, mas lalong nagparamdam itong si Bernard. Isang lalaki na papangarapin ng lahat ng babae. Sa tuwing kasama ko siya, parang makakahinga ako ng maluwag. Parang masaya ako. At higit sa lahat, pakiramdam ko, nagiging malaya ako na hindi ko nararamdaman sa relasyon namin ni Jovi. Faith, thank you dahil pinagbigyan mo na ako ngayon. Wala yun. Saka thank you din dahil nilibre mo ako. Next time, babawi naman ako sa'yo. So, okay na tayo? Tara na? Faith, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano yun? Alam ko namang matagal mo nang alam na may nararamdaman ako para sa'yo. Actually, pinapahalata ako naman para hindi ako magpaligoy-ligoy pa kapag umamin na ako sa'yo. Bernard, please. Mahal kita, Faith. At handa akong ibigay lahat para sa'yo. May mahal na akong iba. Alam ko yun. Pero may mga kaya akong ibigay na hindi niya kayang ibigay sa'yo. Mas kaya kitang mahalin.
Mas magiging magandang buhay mo kapag ako ang pinili mo. Pero, Pag-isipan mo lang. Nandito lang naman ako para sa'yo eh. Maghihintay ako. Hanggang sa maging buo na ang desisyon mo. oh, bakit gising ka pa? Alas 10 na ng gabi ah. Hinihintay kasi kita. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Alas 7 ng gabi ang out mo sa office, di ba? Lumabas kasi kami ng mga katrabaho ko. Araw kasi ng sweldo kaya nagsaya muna kami. Nang alas 10 ng gabi? Na-traffic pa kasi ako pa uwi. Alam mo naman, Friday ngayon. Traffic talaga. Ano? Kasama mo na naman yung Bernard na yon. Malamang. Office mate ko siya eh. Anong gusto mo, layuan ko? At bakit hindi? Alam mo naman, di ba? Napakasimpleng nanliligaw yun sa'yo. Ngayong may karelasyon ka na, di ba dapat nilalayuan mo na yung gunggong na yun? Lahat na lang ba ng lalaki na may kipaglapit sa akin, lalayuan ko para sa'yo? Haba naman, Jovi. May sarili na naman akong buhay. O ba bakit? May sarili rin naman akong buhay ah. Pero lahat sila, iniwan ko para sa'yo. Kasi mahal kita eh. Pero bakit hindi mo magawa yun para sa akin ha? Alam na ba nilang lahat na mag-live-in na tayong dalawa? Ha? Siyempre hindi. Bakit? Kasi kinakahiya mo ko, di Hindi ba? naman sa ganoon. Hindi sa ganun. Ang gusto ko lang maging private yung buhay ko. Walang makakaalam na... Na ano? Na may ka-live-in kang kagaya ko? Na tomboy? Ganon? Eh di kinakahiya mo nga ako. Nasaan na ba yung sinasabi mo sa akin noon, ha? Na wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ano nangyari doon? Na kahit anong mangyari, hindi mo ako iiwan. Ano nangyari doon? Iniwan ba kita? Hindi naman, di ba? Kahit gusto ko na makalabas sa sitwasyon na to, hindi ko magawa dahil ikaw yung iniisip ko. Ayaw kitang masaktan. Kaya sinasakripisyo ko na lang yung mga bagay na nagpapasaya sa akin para sa'yo. Ayos din ah. Eh ako, hindi ba ako parte ng kaligayahan mo? Ha? Hindi pa ba ako sapat para maging masaya ka lang? Alam mo kasi, Faith, kasi ako, kahit ikaw na lang ang matira sa buhay ko, ayos lang sa akin eh. Kontento na ako ron. Ikaw kasi yung kaligayahan ko eh. Ikaw lang yung mundo ko. Makinig ka sa akin, hindi naman ganun yung ibig kong sabihin. Ano? Una, hindi mo sinasabi sa ibang tao. Yung totoo. Dahil ayaw mong layuan kanila. Dahil ayaw mong maiba sa kanila. Diba? Ayaw mong mag-iba yung tingin nila sa'yo. Sa bagong mundong ginagalawan mo ngayon na kasama ako. Tapos ngayon ganito. Malalaman ko na hindi pala ako parte dyan sa sinasabi mong kaligayahan na yan. Ha? Na kahit anong gawin ko, hindi pala ako sapat para sa'yo? Wait naman, alam mo ba talaga kung paano magmahal ng totoo? Mahal kita! Oo, mahal mo ko dahil yan ang sinasabi ng isip mo. Pero yung puso mo, ha? Ako po ba talaga yung laman yan? O baka naman akala mo lang nandyan pa rin ako pero yung totoo, ni minsan, hindi naman talaga ako naging parte ng puso mo. Uulitin ko. Mahal kita. Pero nahihirapan na rin ako sa sitwasyon natin eh. Parati na lang tayong ganito. Nagkakasakitan na tayong dalawa. Anong ibig mong sabihin? Maghiwalay na lang tayong dalawa. Hindi. Hindi ako papayag. Hindi tayo maghihiwalay, Faith. Normal lang na mag-aaway tayo. Pag-aaway lang to, pero bakit ka naman bibitaw? Hindi mo ba nakikita? Walang normal sa mga nangyayari sa atin. Hindi. Simula na nakipagrelasyon ako sa'yo, nagulo yung buhay ko. Lahat ng mga taong malalapit sa akin, iniwasan ako ng dahil sa'yo. Jovi, pagod na ako. Hindi. Pagod na ako kahirapan. Jovi, pakawalan mo na lang ako. Hindi ko na kaya to. Tulad ng iba babae. Gusto ko rin maikasal. Magkaroon ng sariling pamilya. Magkaanak. At alam ko hindi ko mararanasan yun hanggat nasa buhay kita. Hindi yan totoo, Faith.
Nasasabi mo lang yan kasi galit sa hindi. Yan yung mahirap sa'yo eh. Ang iniintindi mo lang, yung gusto mo. Kung saan ka magiging masaya. Eh ako ba? Ha? Tinanong mo ba ako? Hindi. Hindi. Diba unat sa pool pa lang? Ikaw na nagsabing hindi mo ako iiwan. Nakakayanin natin to. Dahil pakiramdam kong responsibilidad ko yung bilang girlfriend mo. Joey, gusto kong magkaroon ng buhay. Isang buhay na tanggap na lahat ng tao na sa paligid ko. At hindi ka kasama doon. Pagkatapos ng away namin yon, hindi pa rin kami naghiwalay ni Jovi. Ayaw niya dahil sa naawa ako, hinayaan ko na lang siya. Sinabi naman niya kasi sa akin na sige, ayos lang kung makipag-date daw ako kay Bernard. Baka nga naman daw kasi kailangan ko munang gawin yon para mapatunayan ko sa sarili ko kung ano ba talaga ang totoong nararamdaman ko. Oh, may lakad ka ngayon? Oo, may date kasi kami ni Bernard kaya hindi ako mag-dinner dito mamaya. Sayang naman. Nagluto kasi ako ng paborito mong ulam eh. Akala ko pa naman hindi ka lalabas ngayon. Kanina lang kasi siya nag-text sa akin eh. Since wala naman akong gagawin mamaya kaya pumayag na lang ako. Bakit ka ba kasi nagluto? Ano kasi? Anniversary natin ngayon. Ngayon ba yun? Hindi ba next week? Hindi. Pero, ayos lang. Pwede naman tayong sa susunod na lang mag-celebrate. Okay. Teka. Ang bango mo ngayon ha? Sakto lang pala yung ginamit ko. Yung Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong ka-bloom. Thank you. Kahapon nga pala, pumunta dito si James. Hinahanap ka. May dala pa nga mga bulaklak eh. Ano yun? Manliligaw mo rin ba yun? Oo. Ang kulit nga nun eh. Sinabi ko ngang ayoko sa kanya pero sige pa rin siya. Ang sabi niya, kahit ano raw mangyari, maghihintay siya sa akin. Baduy. Dami mo palang manliligaw. Kaunti lang. Yung iba, nag-feeling lang pero hindi naman talaga ako umoo. Pero etong si Bernard, yun yung manliligaw ko talaga. Ay, alam mo ba, ang sabi niya, mag-out of town daw kami. Sagot niya lahat. Ano? Ano yun? Kayong dalawa lang? Siyempre hindi, no? Kasama namin yung mga katrabaho namin. Pwede ba akong sumama dyan? Bakit ka naman sasama? Gusto lang kasi kitang bantayan, syempre. Huwag ka mag-alala. Hindi man ako magiging sagabal sa inyo ni Bernard. So ano to, Jovi? Nakikipaglaro ka ba sa akin? Kung sino ang unang makonsensya, ang unang sumuko talo? Hindi naman yan yung ibig ko sabihin. Gusto ko lang masiguro na magiging maayos yung kalagayan mo ron. Di na ako bata para bantayan mo. Saka, hindi ka ba naaawa dyan sa sarili mo? Nagmumukha ka ng tanga at kawawa. Alam ko. Pero, ibali. Basta makasama lang kita. Ayos lang sa akin. Kasi hindi okay sa akin yun. Hindi, sige. Hindi na lang ako sasama. Huwag ka lang magalit sa akin. Bakit pa kasi hindi ka nalang pumayag sa gusto ko? Na maghiwalay na lang tayong dalawa. Wala rin namang patutunguhan to eh. Wala lang kwenta yung relasyon natin. Kahit meron pa. Ikaw lang naman yung bumitaw sa ating dalawa di ba? Pero ako, nandito pa rin ako, Faith. Itigil mo na nga yung katangahan mo, pwede ba? Ayoko na sa'yo. Hindi na kita mahal. Dapat nga matagal ka nang umalis dito sa inuupahan ko eh. Dapat matagal ka nang umalis sa buhay ko. Faith, mahal kasi kita. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, pati sarili kong kaligayahan sinasakripisyo ko na. Sa tingin mo ba gagawin ko to? Ha?
Kung hindi ako umaasa na balang araw, mamahalin mo ulit ako, ha? Huwag ka nang umasa. Dahil masasaktan ka lang. Ayos lang. Sanay naman na ako masaktan eh. Kasi Faith, ako, mahal na mahal kita. Nakita ko kung gaano nagpakatanga at nagpakamartir si Jovi sa akin. Magkahalong pagsisisi at awa ang naramdaman ko. Pero itinuloy ko lang ang ginagawa ko kasi naisip ko baka ito yung dahilan para bitawan na niya ako ng tuluyan. Thank you dito sa regalo mo ha. Hindi mo naman ako kailangang bigyan eh. Siyempre, espesyal kang tao sa buhay ko eh. O so ano, tuloy tayo this weekend ha? Oo naman. Nilibre ko na yung buong weekends ko. Sana, sa bakasyon natin ngayon, makapag-isip-isip ka na tungkol sa panliligaw ko sa'yo. Sana, sagutin mo na ako. Huwag ka mag-alala. Pinag-iisipan ko naman eh. Kasi kung sasagutin mo ako, ibibigay ko to sa'yo. Ayan, Ano to? buksan mo na lang. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin yan, gusto kitang pakasalan. Teka, naliligaw ka pa lang ah. Nagbibigay ka na agad ng engagement ring? Para patunayan na nandyan na ang isip ko na ikaw na ang babaeng gusto kong pakasalan. Pero hindi kita pipilitin kasi nasa sayo pa rin ang desisyon. Basta ako, maghihintay lang ako ng maghihintay hanggang sa mabigay mo na sa akin ang buong-buong puso mo. Sinabi ko naman sa'yo na huwag mo na akong hintayin, di ba? Pinupuyat mo lang yung sarili mo. Bukal sa loob ko na hintayin mo na kita bago ako umalis. At bakit may mga maleta dyan? May nahanap na kasi akong malilipatan ko, kaya... sayang-sayo na tong apartment na to. Ang gagawa ko na rin yung gusto mo. Ang umalis sa buhay mo. Jovi, Sa lahat ng nangyari. Alam mo, ngayon ko lang to na-realize eh. Masyado na pala akong naging makasarili. Akala ko, wagas yung pagmamahal ko para sa'yo, pero hindi rin pala. Naging nakakasakal na pala ako. Faith, I'm sorry. Sorry kung pinilit kitang ikulong kita sa mundo ko kahit ayaw mo na pala. Kahit hindi ka na masaya. Ayaw kitang itali sa isang katulad ko na walang kayang ibigay sa'yo. Natulad ng palagi mo sinasabi sa akin. Hindi ka magkakaroon ng normal na buhay sa akin di ba? Kaya eto, ayaw kong palagpasin mo yung mga pwede pang mangyari sa buhay mo. Jovi. Kaya, Faith, mula ngayon, ang sakit man sa akin, pinapakawalan na kita. Hindi dahil sa hindi na kita mahal, kundi dahil mahal na mahal kita. Gusto kong maging masaya ka, kahit hindi na ako yung rason ng mga ngiti mo. Aaminin ko na nasaktan ako sa paghihiwalay namin yon ni Jovi. Hindi naman ako manhid na tao para hindi makonsensya at masaktan. Pero sabi ko, mas mabuti na rin na siya mismo ang bumitaw sa relasyon naming dalawa. Ang huling balita ko kay Jovi ay nasa ibang bansa na siya. Siguro yun ang naisip niyang paraan para makapag-move on habang ako, heto, magpapakasal na kay Bernard. Don't get me wrong, mahal ko si Bernard. Pero espesyal na pagmamahal pa rin naman ang pagmamahal ko para kay Jovi. Isang pagmamahal na hindi na mawawala kahit ilang taon pa ang lumipas. Hanggang dito na lang, Faith.